Hi mga kapoy Pinoy! Welcome back to our channel and this time magkukwentuhan tayo. It is my May 13, Tuesday, 8:47 a.m. dito sa Florida. Kabalik na ako ng work and magkukwentuhan tayo what happened during my quick emergency visit to the Philippines. Bakit nga ba tayo nagbisita? So I am doing this video to remind me on that momentous event or that memorable travel na hindi ko inaasahan na mangyayari siya sa buhay natin. So what really happened was, it's all about my mother. Kasi Thursday yon, April 4, Thursday. Actually, one month na nang may sakit si mamang. 1 month na silang sa ospital pabalik-balik. Ang problem is her kidney. Then, yung week na yon, April 4, tumawag sa akin yung kapatid ko na umiiyak siya. Umiiyak siya that time kasi sabi niya parang pahina daw ng pahina ang katawan ng nanay ko. But before that, during Saturday, spring break namin noon, namamasyal kami sa Miami. Then naka-receive ako ng chat sa kanila na isusugod daw nila sa ospital si mamang kasi wala ng oxygen. Eh ako nasa gitna ako ng pamamasyal and travel. Hindi ako nakafocus. So, worry na rin ako that time. So, yung April 4, biglang nag-call ang kapatid ko at tumawag siya sa akin. Sabi niya, umiiyak siya na nanghihina na daw si mama. So, syempre ako, kinakabahan din naman ako. Dinala na nila this time sa Kidapawan si mama kasi meron siyang bukol na naman na nakita sa matres. And according to the OB-GYN, matatanggal lang yung bukol kapag ipa-dialysis siya para bumaba yung creatinine niya, tatanggalin yung bukol pero wala pang assurance na yung bukol na yun ang magpapaginhawa sa kanya. Then sa katawan niya makikita mo hindi niya na talaga kaya. So April 4, tumawag sila from Kidapawan, sa ospital sila. Tinawagan nila ako video call. Nakakausap po pa ang nanay ko. Ang sabi niya, final decision daw, hindi siya magpapadialysis at uuwi na lang ng bahay. So meron tayong evidence nun, na-record ko yung video call kasi worry kami kasi halos lahat nagsasabi na ipadialysis daw siya kasi ang pera mahanap lang. Eh sa amin naman, gusto namin yung masunod yung will, ang gusto ng nanay namin. Eh hindi niya na kaya yung sakit. At takot siya kapag mag-dialysis daw kasi alam mo na wala na rin. Magsasayang lang daw ng pera, yun yung point niya. So April 4, hapon yun, sabi ko sa mga housemate ko, tumawag ang kapatid ko, ganito, ganyan. So sabi nila, anong pang hinihintay mo? Umuwi ka na agad. So, worry ako, anong gagawin ko? Uwi, parang wala ako sa sarili ko. So sabi nila, meron ka namang credit card, gamitin mo yung credit card mo, mag-book ka ng ticket. So, gabi ng April 4, nag-jogging pa ako noon nag-jogging pa ako ng mga 6:30. Pagka 7, umuwi kami ng bahay, nag-book ako agad ng ticket pa Manila. So naghanap ako ng travel na mas pinaka mabilis, that is 27 hours na biyahe from Miami, Fort Lauderdale, then San Francisco to Manila na agad, then Manila diretso Jensen. So ang travel ko is nasa $1,300. So mga times na lang natin, mga 71,000 yung one-way ticket lang yung kinuha ko kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. Then kinabukasan, pumasok muna ako sa school. Nag-email ako agad sa principal namin at saka sa HR. Sabi ko, uuwi muna ako kasi emergency. Kailangan mahabol ang buhay ng nanay ko. They're so supportive naman. Nihag nila ako at sabi nila na kung ano daw kailangan ko, isabihin lang nila.
Then, mabait naman yung HR, mabait naman yung company. Binigyan nila ako ng leave na for approval pa naman na 60 working days na leave. So, pero ang problema doon, no work, no pay tayo doon. So, eto na nga. So, half day lang ako sa school Friday. Then, pagka alauna, nagpasunod na ako kay Tatay Marlito, thanks to him, papunta sa airport. Then, 6 p.m. boarding na. Then, tuloy-tuloy na. Then, meron akong nakasakay from the Fort Lauderdale Airport. Taga Cebu siya. Nagkukwentuhan kami siya si Mr. Norman. Then, nagkausap kami sa plane. Sabi niya, tanong niya, saan ka pupunta? Sabi ko, oh wait po, emergency. Nanay ko kailangan ko maabutan. Then sabi niya, oh, pareho pala tayo ng kalagayan. Sa kanya naman yung tatay niya. Sabi niya, oh, sige, sabay na lang tayo. San Francisco, buti na lang nandun siya kasi sa San Francisco, hindi ako nahirapan kasi pabalik-balik na rin siya. Doktor yun siya dito sa Florida. So, nakisabay ako sa kanya. Sabay na rin kaming, pero hindi na kami magkatabi ng seats from San Francisco to Manila. Sa airport, naririnig ko, maski sa eroplano, nag-uusap yung mga OFW. Ganun pala yun doon. Yung lahat emergency ang uwi, lahat may mga sakit, lahat halos may iba-ibang pinagdadaanan. So, parang sabi ko, oh, hindi pala ako nag-iisa. Akala ko ako lang yung malungkot. So, sa plane, iniisip ko ang mga posibleng mangyari. Parang naiiyak ako, sobrang iyak ko. Yung from papunta na ng Manila. Then, pagdating ko sa Manila, naghinto lang ng 2 hours. Then, pa-Jensen ako agad. Pagdating ko ng Jensen, sinundo ako ng bayaw ko. Tapos ang mga bata, hindi nila alam na darating ako. Si mamang, hindi niya rin alam na darating ako. Dalawa ko lang kapatid ang nakaalam. So, going to Kidapawan, call ang kapatid ko, check kung saan na daw ba ako. Kasi gusto nila makarating ako agad. Pero syempre, parang nanibago ako sa Pilipinas. Pagdating ko sa Kidapawan, hindi pa ako dumiretso muna sa ospital. Naligo muna ako dun sa bahay nila Maki sa bayaw ko bago ako pumunta ng ospital. Then ang mga bata na surprise sila kasi dumating ako, ayaw nga nilang lumapit sa akin kasi akala nila hindi pa ako darating. Supposed to be, ang uwi ko talaga na nakaschedule na meron na ring ticket is June 12. Pero ito, emergency talaga. Yung bagahe ko na dala, 46 kilos, walang laman nun. Ang laman lang nun is yung mga collection ko ng cup, ang laruan ng bata, manika, at saka mga luma kong sapatos. So in short, wala talaga akong pampasalubong sa lahat. So eto na, alas 3 ng hapon, dumating ako sa Pilipinas. Umalis ako dito, yes, Friday, dumating ako ng Sunday. So dumating ako ng Sunday alas 3, papunta na ako sa ospital. So pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng kapatid ko na panganay. So nag-iyakan lang kami ganun. Tapos pagpunta na doon sa room, pagbukas ko, ang nanay ko gising naman siya. Tapos nakatingin lang siya ganyan. Yung sa first video na in-upload ko, yung nakayelo siya, nakatingin na siya sa akin. Yan, sabi, nandoon sa loob si Uncle Rio, si Chilin, at saka si pangalawa kong kapatid. Sabi na, oh, ma'am, sino yan? Kilala mo? Yung last naming usap Thursday, nagsasalita pa siya. Yung ngayon, na pagdating ko, bilang na lang yung mga salita niya. Tingin siya sa akin matagal. Parang na-shock siya. Sabi niya, si Pupoy. Sabi niya, si Pupoy. Tapos niyakap ko siya. Parang ang laki ng tiyan niya. Tapos namayat siya. Yun na yung nagpapalaki ng tiyan niya is yung bukol niya. Tiningnan ko yung mga kamay niya. Tinitingnan niya lagi ang kamay niya. Hindi na mapasukan. Wala siyang oxygen lang ang meron siya. Wala na siyang mga dextrose. Yung mga nurses laging pumapasok, pinapainom siya ng gamot, hindi niya kayang lumunok. Hindi niya na rin kayang, pinakain ko siya ng konti-konti, pero konti-konti lang talaga makain niya. That time, makatayo pa siya.
binubuhat lang siya ng kapatid ko magpunta sa CR, mag-ihi, ganyan. And then, kilala niya ako, nag-hug-hug, ginakwento ko, niyakap-yakap ko siya, ganyan. Then, parang, wala siyang emosyon, wala siyang pakiramdam, tingin lang siya ng tingin sa akin, ganyan. Then, hatang gabi, tinabihan ko siya, gabi dun sa Pilipinas. Hating gabi, nakatingin ako sa kanya. Tumabi ako sa kanya, tapos tingin niya sa akin. Maya nagulat ako. Nagsalita siya, sabi niya, Puy, uwi ka pala. Tapos umiyak siya, nagagulgol siya. Tapos niyakap niya ako. So, doon niya pa na-realize na nandoon ako, na totoo ako. So, nagising silang lahat. Nag-iyakan kami. Tapos, yakap na. Tapos, sabi niya na naman na, uwi na tayo. Sabi ko, oo, pagkabukas na, uwi na tayo. I-process pa ang mga paper. So, kinabukasan, pinorseso nila ang paper. Ninintay namin maglamig-lamig kasi sobrang init sa Pilipinas. Then, mga alas 4 ng hapon, nagpabili ako ng oxygen. Pero sabi ko, sa gitna ng biyahe or sa bahay, whatever happens, at least merong oxygen. So, umalis kami ng 4, sa minivan kami. Ako, kapatid ko sa IG, sa Uncle Rio sa harapan. Doon kami sa minivan. Sinubukan naming dumaan doon sa manggagamot din. Kaso, nanggagamot lang siya every Friday, Saturday, and Sunday. Monday na yun. Monday na ng hapon. So, hindi kami in-entertain doon sa may Pako, Kidapawan. Alternative medicine daw yun na parang manggagamot din siya something. Kasi no choice na kami, hindi naman kami pwede bumalik sa Nag-sign lang kami ng waiver na babalik na lang kami kapag kaya na, pag maglakas na si Mamang. Balik kami doon sa Kidapawan for the operation. Pero deep in our heart, alam namin na parang delikado na talaga siya. So, pag uwi namin sa bahay, parang, di ba, 1 taon na. Sobrang iyak ko rin that time pag uwi ko sa bahay kasi hindi din sila naka-prepare sa bahay. Marumi ang bahay. Syempre, ilang weeks din sila sa ospital. So, may aso pa na nakulong sa loob ng bahay. So, magulong-magulo talaga. Then, nabulok na ang mga laman ng ref nila. Tapos, pag amoy ko sa mga damit ko, amoy ipis na, amoy bukbuk na. So, grabing umiyak din ako. Sabi ko, syempre hindi naman nila yung kasalanan, di ba? Kasi kaya ayoko talaga ng surprise na uwi kasi ganun. So, pinahiga na namin doon si Mamang sa baba na lang. So, sa baba sa sala. So, yun na. Maya nagulat kami kasi nagdatingan na yung pamilya from Dado. So, masaya kasi maingay naman ang bahay. Maraming bisita. Lahat, pag magdating sila, te, kilala mo, te? Oo. Ganyan na siya magsalita. Nakakasalita pa siya, oo, oo, ganyan. So, kinabukasan yun, in short, to make the story short, 1 week simula ng pagdating namin sa bahay, okay siya, yung nagsasalita siya. Tapos dumating yung point na paiba-iba na siya ng salita. Nagsimula yung iba ng salita niya, yung sabi niya na si Pupoy patay na daw ako, may gusto daw magbaril sa akin or whatever. So doon namin ako na hala, mataas na talaga yung kriya niya, naghahallucinate na siya. Iba-iba nang yung sinasabi niya. That is 1 week. Then merong albularyo na pumunta, pinainom siya ng parang mga kahoy-kahoy at saka yung bato. Lumiit yung tiyan niya. Gumanda yung kutis niya, yung mga itim niya na kamay, bumalik na sa dati ang kulay niya, nag-pinkish na siya. Then, parang masigla siya. Then, lahat, maraming nagbibisita sa kanya araw-araw, mga kakilala niya, kaibigan niya. Then, sabi nila, ma-okay daw si Mamang, makasurvive daw si Mamang. So, sabi ko, okay eh. So, pagka Saturday, iniisip ko kung magbalik na ako dito sa work. Kasi sabi ko naman,
mas makatulong ako, explain ko rin sa mga kapatid ko at saka sa kapamilya na mas makatulong ako kapag dito ako kasi makapadala ako ng pera kaysa sa doon ako wala akong kita, 'di ba? So, habang kinakausap ko siya, in-explain ko rin sa kay mamang na, "Mang, magbalik lang ako sa June 12, magpasya-pasya tayo." Matino naman din ang sagot niya, sabi niya, "Oo, sige," ganyan. Then, Monday, nag-book ako ng ticket pabalik dito. Iniisip ko, Friday ba or Saturday. So, nakita ko Friday mahal, Saturday mura. So sabi ko, sige, Saturday na lang ng madaling araw. So Saturday ng 7 AM ang biyahe ko. So kailangan Saturday ng madaling araw. Yun na. So Monday ulit, pang 7 days ko na ba? 8 days doon. So Monday ulit, okay pa siya. Tuesday, okay pa siya. Wednesday, medyo naghina siya. Mga Tuesday nun, sipa pa siya ng sipa. Sigaw pa siya ng sigaw. Pagka Wednesday nun, hindi na siya nagsasalita. Pagka Thursday, kinakabahan na kami kasi nakita namin na hirapan na siyang huminga. So, oxygen na. Ilang beses din kami nagpalit ng oxygen that time. So, yun na hinga. Malalim ng hinga niya. Then, sabi nila ng ibang tao, kausapin niyo si mamang niyo, baka nahirapan na siya, nasaktan na siya ba? Kasi every time na magpupo siya, sumisigaw siya sa hapdi at saka masakit yung pakiramdam niya. So, sabi nila baka nasasaktan na masyado si mama niyo, kausapin niyo na lang. Walang gustong magkausap sa ng kapatid. So, pero yung Friday morning, sabi ko sa kanya, "Mang, baka nahihirapan kayo, pinipilit mo lang kasi gusto pa namin. Ikaw, kung ano ang ano mo, ikaw ang masunod." Lagi namin sinasabi sa kanya na kung anong gusto mo, yun ang masunod. So, lahat during that time, yung 2 weeks na yun, yakapan ng kami lagi, sorry, thank you, lahat ng gusto namin sabihin, sabi namin that time kasi alam namin na baka doon din talaga papunta. Ilang beses na rin kami nag-iyakan kasi akala namin wala na siya kasi hindi na siya nagre-respond, like mga 3 beses. Then may mga times din na akala namin na possess siya, yun pala nasasaktan siya ng sobra-sobra sa pain na nararamdaman niya sa dito ba sa mattress niya or sa pag-poops niya. Then ang nangyari Friday ng tanghali, dumating yung bibigyan siya ng parang bayad ba yun sa hospitalization ng inutangan niya. So 11:20 yun, dumating sila sa bahay. Pina-thumb mark siya. After niya mag-thumb mark, nahirapan siyang huminga, malalim yung hinga niya. Tapos nandun ako sa harapan niya. Tapos sigaw na ako, "Bang!" Tapos yun na, nataranta na ako. Nandoon ng mga kapatid ko. Tinawag ko sila lahat, 3 lang kami. So hawak namin ang kamay niya. Tapos hindi na magbalik yung ano niya, yung hininga niya. So that time, chinek na namin yung mata niya. Yung oxygen niya that day, Friday, hindi na talaga magbasa kahit anong gawin namin. So, kabado na kami. Tapos, syempre ako, kabado na rin ako kasi anong gawin ko? Magtuloy pa ba ako ng biyahe na ganun ang sitwasyon? Pag 11:20 doon, yun na talaga siya huminga. Wala nang movement ang mata niya. So, doon natapos ang buhay niya, 11:20. So, decide sila kaagad kung ano ang gagawin. So, tinawagan na rin namin ang St. Peter. Sabi nila kung ipa-imbalsa muna daw ba. Akong pinadecide nila. Sabi ko, hindi ko alam. So, para daw maabutan ko pa yung burol. Kasi sabi nila, sige, magtuloy ka na rin. Nagbitaw na si mama mo kasi gusto niya buo ang pag-alis mo. So, 4:00 ng hapon kinuha nila. Ganun sa Purnaria. Pagka 7:30 ng gabi, naihaya na siya sa bahay na dating na. So, pagdating ng kabaong niya ng lahat, sobrang iyak ko kasi parang minadali nga talaga lahat. Then parang luma pa yung kortina niya. So, sobrang iyak ko, iniyakan ko yung kortina. Kortina lang ha. So, pero
tumawag agad yung pinsan ko, tinawagan yung St. Peter. So, inayos naman nila kinaumagahan. So, ano bang ginawa ko mga rest of the hours bago ako umalis? Nag-decide na rin talaga ako na go na. Sabi din nga nila, sabi ko rin na buti na lang din na bumalik na ako sa work agad kasi kahit pa paano nakapadala ako ng tulong pambili ng mga ng mga iihaw ng mga karne, ganyan. So, nagpictorial lang kami gabi para meron kaming family picture. Tapos, parang hindi na ako nakatulog. 3:00 kami umalis ng bahay papunta sa airport. Then, yun na, ang hirap ng sitwasyon ko, yung feeling na hindi pa ako nakapag-mourn. Parang may dala-dala pa akong bigat. Parang wala ako sa sarili ko. Pero everything went smoothly lang. Hanggang sa nakarating ako dito sa wala akong mga papers na dala masyado, pero nakalusot ako sa immigration. Tuloy-tuloy lang. Para sa lakad lang ako ng lakad hanggang nakauwi ako dito sa bahay. So yun, nakabalik ako agad sa trabaho. Suma, a total of 6 days lang yung unpaid ko dito sa work. At least kahit papaano may makuha pa akong sweldo. At uuwi din naman ako pagka next month. Yung scheduled day ko na talaga. Ang tanong kung uuwi ba talaga ako? Oo, kasi January pa lang nabook ko na yung ticket para sa uwi na ito. So, I don't know. Yung sabi ko nga na baka pag uwi ko, another pain na naman kasi parang tinakasan ko yung pain nung umalis ako agad na hindi pa natapos yung burol kasi parang meron pa akong sa loob-loob ko pero parang nakaharang na bigat. Parang meron pa talaga sa loob kasi talaga yung morning na yun, yung burol na yun, it will give you time to heal kahit pa paano. Pero yung nangyari sa akin, ang sakit. So, pagdating ko dito after a week, ang burol ni mamang is ang libing niya is 30. So nag-leave lang ako ng bereavement. Yun, with pay naman yun, 3 araw ng bereavement. Ang sakit lang sa feeling na sa online na lang ako nanonood, nagla-live ang pinsan ko, pinapanood ko sila. Yung ako lang syempre gabi dito, umaga doon. Yung libing na ako umiiyak ako lang mag-isa. Umiiyak ako sa hagdan, ako lang isa. Tapos sa mga kapatid ko rin doon, umiiyak sila, maraming nagko-comfort sa kanila. Para akong mabaliw that time, parang awang-awa ako sa sarili ko. Pero wala akong magawa, I need to be strong. So, yun. Then pagdating ko din dito, marami din namang tulong ang dumating. Yung church, Seed of Faith, binigyan niya kami ng $600, 33,000 yun pag i-convert. Ang mga housemate, mga Pinoy, nagbigay sila sa akin ng pera na somehow nakatulong din naman. So, I am so thankful sa kanila. Yun, so hindi ko alam kung ano mangyayari sa pag-uwi ko. Ang bigat-bigat. Pero ipifix ko yung mga libingan doon ni mama or whatever. Yun yung nangyari. At saka, syempre, merong work. May tatak yung moment na yun sa akin kasi that time na nandoon ako, bumaba masyado yung immune system ko. Na-activate yung virus ng chickenpox. So, nagkaroon ako ng likos dito sa tiyan. So, na-heal na siya. Ngayon pa lang na-heal after magdalawang buwan na. 1 month and a half. So, may mga peklat pa ako na malaki. So, ang cause nun is pagbaba ng immune system ko. Kasi from travel ko yung Friday, hanggang 2 weeks na yun, wala akong matinong tulog. So, bumaba talaga ang immune system ko. Buti hindi ako nagkasakit doon. Nagpa-check up pa ako. So, ang daming nangyari talaga. Nagkaroon pa ng mark. So, yun lang yung pangyayari na parang pagising ko yung nandito na ako. Pagbalik ko, sabi ko, bangungot lang ba yun? Sana kung bangungot yun, bangungot lang talaga. Pero kahit anong isip ko, hindi talaga siya bangungot. Nandito na ako. And for the days ni mamang sa 28. Mother's Day, masyadong mabigat para sa akin. Pero sabi ko, hindi naman pwedeng titigil ang oras. So, nagpadala pa rin ako ng flowers sa mga kapatid ko, sa mga ng cake, sa mga auntie ko. Kasi sabi ko, mas gusto ni mamang yung ganun kaysa wala silang ma-receive. Diba? So,
Mother's Day is for everyone. So, ganun lang. Ganun na yung kwento natin para hindi ko lang makalimutan yung memorable day na ito. Maraming salamat. So, in short, nagstay lang talaga ako sa loob ng bahay for 2 weeks. Pumunta lang ako ng Pure Gold at sa palengke na malengke. Then, yung pagpunta ko pa that time sa palengke, nakamask pa ako. Ayaw ko makipag-usap sa tao kasi ang hirap mag-explain. Marami nagtatanong, kumusta si mamang mo? Ganyan. So, ayaw ko mag-explain. Kaya, yun lang. So, salamat sa pakikinig kung nanood ka man.